Simula naman sa susunod na buwan, bawal nang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus na may terminal doon. Mahigit 40 bus terminal din ang ipasasara. Pati nga hong mga UV Express balak na rin i-ban sa EDSA. At kaugnay po niyan ay makakausap natin si Attorney Ariel Inton, ang President ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Apo, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng ating taga-subaybay. Attorney, ano hong reaksyon ninyo na pagbabawalan ng dumaan sa EDSA yun ng MMDA, yung mga provincial bus simula po sa Abril? Well, sa ngayon po sa mga, sa media report, magkakaroon yata sila ng dry run muna. At dun sa dry run, ang isa pong nakikita natin na dapat pagtuunan ng pansin ng MMDA ay yung mga everyday commuters na nanggagaling po sa mga probinsya. Ito po yung mga taga Bulacan o Cavite, Laguna, or as far as Tarlac or even Pampanga na araw-araw po sila bumabiyahin papunta dito sa Metro Manila dahil nandito po yung kanilang trabaho o dito po nag-aaral. So, ang sinasakyan po ng mga yan, provincial buses. So, kung hindi po sila papapasukin ng Metro Manila, talagang maapektuhan po yung libo-libong everyday commuters na yan. Kaya siguro yan ang isa pong concern na nais po namin ipaabot sa MMDA sa pagka sila ay nag-dry run na. Dahil talagang apektado po yung mga tao. Pero meron daw namang mga sasalong mga city buses, no? Do you think that will be enough? Nangyari na po yan sa PTEX. Nasabi nila may sasalo. Pero yung oras po na paglipat, no? At yung kabuluhan, yun ang problema. No? Kung kayo man ang sumakay doon, di ba, kapag sumakay kayo, 4 o'clock in the morning, gigising kayo para makarating ng Metro Manila, and then lilipat pa po kayo that will spend about 30 minutes, no? Sa paglipat pa lang, talaga pong sakripisyo yun para sa mga commuters. Sa amin po, ang amin pong panukala dyan, ay ma-review yung mga provincial bus franchise na nanggagaling po dyan sa mga lugar na yan at i-apply na lang po natin yung Mega Manila. Kasi ang ano po kasi ngayon, yung konsepto ng Metro Manila, iba na yung konsepto ng Metro Manila during the 1970s. No? Ngayon, ang Bulacan is already part of Mega Manila. So, ang tingin ko po para masolusyonan yan at hindi naman maapektuhan itong mga mananakay, tingnan po yun para sa ganon maging city operational rin sila. Opo, pero ito daw ang nakikita kasing isa rin sa paraan para ma-decongest ang EDSA. Do you believe that na talagang ma-decongest once na wala yung mga provincial buses dyan? Terminal? Ganito po, Ma'am Connie. Bakit po natin dinecongest ang EDSA? Dahil para lumuwag. Luluwag nga, pero para kanino? Di ba? Itong mga commuters na sinasabi natin, ito nga yung mga nagsakripisyo na po eh. Ito yung mga dating taga Metro Manila na nag-migrate sa probinsya, doon na tumira, kaya lang ang trabaho nila dito. Di ba? So, kapag wala naman pong mag-o-oppose na paluwagin ng EDSA. Pero at what cost? Di ba? At what cost? Na mapapaluwag natin pero maapektuhan naman natin libo-libong commuters. Di ba? So, kaya ang aming pong suggestion na sana tingnan tong bagay na to para sa ganon, hindi naman po maapektuhan yung libo-libong mga nanggagaling ng probinsya na everyday commuters. Okay po kami dyan, basta meron pong alternatibo na may malilipatan na konbinyente, ayos po yun. Para naman po sa kaluwagan ng EDSA. But as I said, we have a dry run period
yung dry run na yon, sana doon mapag-aralan yon. Pero sa inyo pong pagsisiyasat sa ganitong bagong patakaran, nabanggit ko kanina, no, natanong ko sa inyo kung will the city buses na sasalo be enough? Well, ang suggestion po namin dyan ay tingnan po yung mga prangkisa and then yung mga everyday commuters na pumapasok, then we can already amend the franchise, gawin na lang natin Mega Manila yan, no? Para sa ganon ay makapasok sila at maging city operation. Ganyan din po yung konsepto ng mga taxi dati. Pag napansin niyo po yung mga taxi na yung prangkisa nila, kunyari Quezon City to any point of Luzon, wala naman po magpapatid ng Bicol kahit na sa Luzon yun. So the concept there was Quezon City to Mega Manila, any point in Mega Manila. Para sa ganoon, yung mga nagpapatid ng Cainta or yung mga bayan ng Bulacan, nahatid po ng mga taxi. Kasi Metro Manila, Mega Manila na sila. Okay, i-clarify ko lang hindi kayo tutol basta may maayos na sistema. Ibig sabihin may sasalo talaga. Wala po kaming pagtutol dyan, basta pagluwag po ng EDSA. Pero bakit natin pinaluluwag ang EDSA? Para po sa mas nakakarami. Okay. And I think kung dito talagang gano'n, may magsasacrifice, ang amin pong pakiusap ay yung sakripisyo ng ating pong mga kababayan na everyday commuters, matugunan po natin at hindi naman po sila mahirapan ng gano'n. Bukod po sa mga provincial buses, mukhang ipagbabawal na rin po sa EDSA itong mga UV Express. Ano naman ang reaksyon niyo dyan? Ma'am Connie, yes. Nagkaroon na po ng attempt natin yan, no? Sa LTFRB na ibawal yung mga UV sa EDSA. Nagkaroon na po yan, and then na-reconsider po yan dahil may mga UV Express kasi na ang prangkisa nila ay doon nga, yung shortest distance. So, again, kung ito ay ating pong ibabawal sa EDSA, saan po sila dadaan, no? Tingnan din po yun. Diba? Ito nga po ang isa pong puna ng aming grupo sa mga pulisiyang yan, na kung alin yung mga sasakyan, yung mga public transportation na nakapagsasakay ng mas maraming pasahero, no, katulad ng bus, katulad ng van, ito ang binabawal natin. No? So, kung gano'n rin lang, huwag na lang tayo magpadaan ng sasakyan sa EDSA. So, are you saying, sir, na bago sana ma-implement ito, meron muna tayong alternative na mass transportation na talagang effective? Tama po yan. No? Hanggat wala po yan, wag naman po tayo mag-implement ng polisiya na ang maapektuhan yung mga sasakyan na mas marami ang nakasakay, like public transportation. We are advocating, or MMDA is supporting the advocacy of carpooling. Kasi di ba sabi nga nila, yung driver only, ayaw nila sa gusto nila na ibawal yung driver only sa private vehicle. Then, kung ganon, the concept na mas maraming, yung mga sasakyan na mas maraming sakay ay dumaan sa EDSA, nandun yun. So, bakit natin ngayon ibabawal itong mga UV Express itong na pwedeng na mas nakakapagsakay na mas marami, no? And then at the same time, ibabawal yung driver only, di ba? So, bakit kapala kanina natin pinaluluwag yung EDSA? Alright. Attorney, thank you sa iyong binigay po sa aming oras dito sa Balitang Hali. Opo, salamat po. Yan po naman si Attorney Ariel Intoan ng LCSP.